kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayo na madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanalo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapon ng Pampaskwa? Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko, sa bahay mo, kakain ng hapon ng Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapon ng Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, sinasabi ko, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Nang lumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marahil ay hindi natin maisip kung paanong nagawa ni Judas Iscariote na ipagpalit ang Panginoon sa 30 pirasong pilak, na paano niya nagawang ipagkanulo. Subalit balikan natin ang karanasan ng mga unang alagad. No? Alam niyo mga kapatid, ang mga alagad ni Kristo, kasama ng 12 na napili ng Panginoon, ay sumunod kay Jesus dahil meron din silang mga personal agenda. Kasi unang-una, matagal na sila naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Subalit ang hinihintay nilang isang Mesiyas ay isang katulad ni Haring David. Kaya nga ang tawag nila, anak ni David. Ang inaasahan nilang David ay isang maghahari, isang mandirigma, makikipaglaban para sa kanila. Dahil matagal na nilang inaasam-asam na sila'y makalaya sa kapangyarihan ng Roman Empire, na ang Israel noon ay nasa ilalim ng Roman Empire. Matagal na nilang pinagdarasal na dumating na ang Mesiyas upang sila'y makalaya. Subalit ang kanilang hinihintay na Mesiyas ay isang political Messiah. At nakita nila kay Jesus ang kapangyarihan na magpagaling ng mga may sakit, pati patay na bubuhay, magpakain ng libo-libong tao mula sa ilang pirasong tinapay at isda. Sumusunod kahit ang hangin at ang alon sa dagat. Nakita nila ang kapangyarihan nitong si Jesus, kaya talagang buo na ang kanilang pag-asa na ito na ang Mesiyas hinihintay natin. Kaya nga nung sila ay naglalakbay na patungo sa Jerusalem, no? Nagpagpagalingan ang 12. Sino sa atin ang pinakadakila, no? At ito nga ang magkapatid na si Santiago at si Juan ay nag-uunahan pa sa kanan. Sino unang uupo sa kanan at sa kaliwa? Talagang ina-anticipate na nila yung kapangyarihang makikihati sila sa kapangyarihan ni Jesus. Kaya nung sabihin ni Jesus na hindi ganun ang mangyayari, na pagdating sa Jerusalem, siya'y hihulihin ng kanyang mga kaaway, siya'y parurusahan at siya ay mamamatay, siya'y papatayin. Subalit sa 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Hindi nagsing sa kanila yung salitang siya'y muling mabubuhay. Ang nagsink lamang sa kanila, siya'y mamamatay sa kamay ng kanyang mga kaaway nang walang kalaban-laban, na hindi man lang lumalaban.
Can you imagine anong naramdaman ng mga alagad ni Jesus nung marinig yun? With all their expectations, lahat ng kanilang pangarap, gumuho. Sapagkat marami din silang iniwanan. Iniwanan nila ang kanilang pamilya, ang kanilang hanap buhay. Iniwanan nila ito at sumunod sila kay Jesus sa buong pag-akala na itong si Jesus ang maghahari sa bayang Israel. At isa itong Judas Iscariote, ang bigong bigo. Nakita niya na isang malaking pagsasayang lamang pala itong pagsunod ko kay Jesus. Wala pala siyang mapapala. Iyon. Kaya umisip na lamang itong si Judas Iscariote, maigi pa, ipagkanulo ko na lamang ito. Kaya ang tanong niya, ano pong ibibigay niyo sa aking kapalit kung ituro ko sa inyo si Jesus? Ayun, 30 pirasong pilak. Binilangan na siya agad at ibinigay sa kanya ang 30 pirasong pilak. Sa pakiramdam ni Judas, well, at least meron naman akong nakuha 30 pieces of silver. No? Parang ganun. At yun nga, may pagkanulo ni Judas ang ating Panginoon. So, anong lesson ito sa atin? Ano? Alam niyo mga kapatid, tayo din, wala naman tayong pinagkaiba sa mga alagad ni Kristo. Tayo rin ay may inaasahan. Meron din tayong inaasahan sa Diyos. At kaya din tayo lumalapit sa Kanya sapagkat meron din tayong hinihingi, no? Meron din tayong inaasahan. Umaasa rin tayo sa Diyos ng ating mga kahilingan ay Kanyang ipagkakaloob. No? Paano kung hindi? No? Paano kung dasal ka ng dasal, simba ka ng simba, tapos dinapuan ka pa ng cancer? Di ba? Anong mararamdaman mo? Di ba? Hindi madaling unawain, di ba? So mga kapatid, handa din ba nating ipagkanulo ang ating Panginoon? So kailan ba natin pinagkakanulo? Tuwing pinipili natin ang kaaway, ang diablo, tuwing tayo nagkakasala, tuwing tayo sumusuway sa utos ni Kristo, tuwing tayo sumusuway sa utos ng Diyos, ipinagkakatiwala din natin si Jesus. So wala din tayong pinagkaiba, no, kay Judas. Kaya nga suriin natin ang ating sarili. No? Kapag pinagpapalit natin si Kristo sa mga material na bagay, pinagpapalit natin si Kristo sa kayamanan ng mundo, diba? Yung bang linggo, araw ng pagsamba, araw ng pagsisimba, araw ng Panginoon. Pero, mas inuna mo pang maghanap buhay, mas inuna mo pang magnegosyo, diba? Mas inuna mo pang maglamyerda. So, ibig sabihin, pinagpapalit mo ang Panginoon. Kaya suriin natin ating sarili, no? Sa mga pagkakataon na ipinagpalit natin si Kristo sa yaman ng mundong ito, sa ating mga pangarap, sa ating mga ambisyon, nawa ito'y ating pagsisihan sa panahong ito, no? Alam nyo, si Judas Iscariote, nung masaksihan niya ang malupit na kamatayan ni Jesus sa krus, pinagsisihan naman niya ang kanyang ginawa. Kaso yung kanyang pagsisisi, ay pagsisisi lang niya sa kanyang ginawa, pero hindi siya lumapit at humingi ng tawad sa Diyos. No? Yun ang pagkakamali. Hindi niya iningi ng tawad sa Diyos ang kanyang ginawang pagkakanulo. Kaya suriin natin sarili, nawa sa mga pagkakasalang nagagawa natin, tandaan natin, ang Diyos ay laging handang tumanggap sa ating pagbabalik. Kung tatalikuran natin ating mga kasalanan at magbabagong buhay tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, tiglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo sa kanyang lingkod. Ang ating tugon,
Panginoon, tigin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin kita sa Diyos sa ating mapang sariling kahilingan. Panginoon Diyos, ibinigay mo sa amin na halimbawa na iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Nawa ipagkaloob mo kami ng pananampalatayang kailangan namin upang makasunod sa Kanya. Nihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.